walking with it. Hi everyone! Good morning! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Napakaganda pa rin. Charot! So yon, so ito na nga. Ito na, grabe ha. Kinakabahan ako pero nililibang-libang ko yung sarili ko. Pero sabi ko nga mamaya, pag uwi ko, ayun na. Pero ang wish ko talaga, sana makakita na uli yung mata ko. At ayun na, sana successful, no? So, babalitaan ko kayo ng bonggang-bongga. So, ito nga, marami tayong chika ngayon na talaga naman, oh my gosh, naloka ako sa Miss Intercontinental kanina kasi kinabahan ako, kala ko tayo nang mananalo, grabe. Ang lakas ng laban ni Redondon, no? ni Alyssa Redondon from Mutchanong, Pilipinas. Sabing ganon, bakit ba hindi nanalo si Alyssa? Saan ba kulang? Actually, walang kulang sa kanya. Siguro yun doon lang yung kung paano siya mag-deliver ng sagutan. Ayun, doon siya nadali. Parang feeling ko doon siya na na bingo. But maganda pa din yung sagot niya kasi syempre imagine mo nakatungtong ka ng second runner-up. So ibig sabihin winner pa din. Madali yung mga Q&A dito sa sa Miss Intercontinental. Kaya lang kasi hindi ko alam yung sagot niya kasi parang hindi niya alam kung paano niya i-compose sa simula. Yung kumbaga parang paano niya sisimulan yung sagot, ganon. Pero maganda yung buti nga naka-recover. Yung alam mo yun na nahabol niya pa din kasi parang kahit siya, naguluhan siya doon sa sinabi niya. Anyway, kasi naman yung tanong naman kasi very offensive, di ba? Paano, ang dami-dami pa namang kandidata doon ng mga ritokada. Isa na si Thailand. Charot. Ay, nako, nakakaloka. Anyway, so punta na tayo dito sa sa pag-uusapan natin ngayon. Sabing ganon, bakit daw tayo ay bihira daw manalo dito sa Miss Intercontinental? Bakit daw mailap ang corona sa atin dito? Nakakadalawa pa lang tayo sa 52 years. Sabi ko nga noon, nagrereklamo kayo sa Miss Grand dahil hindi pa tayo nananalo ng corona, full runners up lang tayo dito. Pero dito sa Miss Intercontinental, mas matindi kasi talagang hindi pa talaga tayo nanalo. So, hindi. Mas matindi kasi dalawa pa lang yung winner natin in 52 years, di ba? So, sa simula, talagang hindi talaga tayo nananalo, puro runners up lang tayo. Pero, meron na tayong dalawang winners, tapos kung hindi ako nagkakamali, dalawang second runner up, tapos meron tayong third runner up, tapos meron tayong dalawang first runner-up, dalawang second runner-up, at dalawang winner. O, di ba? So, yon. Pero kung iisipin mo, si Christy McGarry, kung talagang sa kanya lang napunta yung corona, ay ang bongga. As in, siya ang kauna-unahan dapat na Miss Intercontinental. And then, naalala ko din noong 2017, tayo nag-first runner-up din tayo dyan, yung kay Catarina Rodriguez. So, yon. So, kung nakuha nila yung corona, edi sana apat na. Actually, favorite naman tayo dito kasi nakakarating talaga tayo sa dulo ng kompetisyon. Pero ang nagiging problema lang, parang ewan ko, namamanipulate yung yung Reyna, yung gano'n, kung sino yung kokoronahan. Kaya nga yung si Karen Gallman, ay nako, sabi ko sa iyo, ang bongga, time will come talaga. Yung kay Karen Gallman, sobrang ang winner nun. Ang galing din naman ni Karen Gallman at nanalo siya sa Philippines. Pero walang kakabog dito kay Cindy Oprimita. Kasi sa Binibining Pilipinas, naalala ko noon, yung lumaban itong si Cindy Obignita, dark horse siya dito. Yung alam mo yun, yung parang hindi siya basta-basta nakaka-eksena, di ba? So yun. Kaya sabi ko, ay bongga, pero pagdating sa sa Binibining Pilipinas, bigla siyang nag-title ng Intercontinental. Kasi People Choice Award siya, di ba? Sa voting siya nakapasok. Kaya sabi ko, ay iba talaga ang Cindy Obignita. Tapos pagdating dito sa Miss Intercontinental, title na naman. Kaya
alam mo yon, iba. Si Cindy Obenita ang masasabi ko na ang galing talaga lumaban. Mas gusto ko siya, to be honest. I love Karen Gallman kasi si Karen Gallman beauty talaga eh. Kaya lang kasi nung time na yon, during Miss Intercontinental, ayun yung ginawa sa Pilipinas. Tapos parang ang dating sa akin, Philippine ka, tapos Philippines yung nanalo. Pero syempre dahil kauna-unahan siyang Miss Intercontinental at magaling din naman talaga yung ipinakita niya doon. So, para sa akin, winner na rin. Di ba? Talagang best na rin. Oo. But yung kay Cindy Obenita, unexpected yun. Kasi si Cindy, nung sa Binibini Pilipinas nga, hindi mo naman siya nararamdaman na kakabog ng todo-todo eh. People Choice Award nga eh. Tapos biglang, pagdating sa dulo ng kompetisyon, umariba sa Q&A hanggang sa nakuha niya yung Intercontinental Crown. So, yon. Tapos, ayun, nag-title. Kaya sabi ko, swerte pa din. Pero nanginayang ako noon yung kay Miss Cebu. Kasi, ang nanalo noong time niya, yung si Cebu yung lumaban ng Miss Universe Philippines, nakalimutan ko yung pangalan. Basta yun, nakalimutan ko. Ang nanalo ay si Thailand na hindi naman ganun kagandahan. So yun, so ang Thailand 2 beses na rin silang nanalo dito sa Intercontinental. And then Philippines 2. Pero yung runners up nga natin bongga kasi marami tayong runners up. Saka parang feeling ko iba talaga yung lakas ng Pilipinas. Diba? So yun. Kaya sabi ko ay winner pa din. Anyway, kung bakit hindi nanalo kanina, parang feeling ko una kasi parang sunod-sunod na rin ang pagkakapanalo ng Asia talaga sa Miss Intercontinental. Parang feeling ko ibibigay na siya sa iba. Kasi to 2021 ba? 2021, 2022, 2023. 2021 ang nanalo ay si Philippines. Tapos si Vietnam noong 2022. Tapos 2023 ay si Thailand. Kung iisipin mo, tatlong magkakasunod na Asia. Indonesia, ayaw mo. Charot. So, yun. So, hindi ko naramdaman si Indonesia ngayon dito, no? Anyway, so, yun. Kaya sabi ko, I think time na rin na parang ibigay talaga to sa Latins o kaya sa Europe country. So, sabi ko, medyo malabo talaga dito sa Philippines. But, ayun nga, swerte pa din natin kasi ang layo ng narating ni Philippines dito ha. So, in fairness sa kanya. Isa yun sa mga nakikita kong dahilan kung bakit hindi ibinigay sa Pilipinas yung corona. Plus, doon, nakita naman natin na medyo nagmaganda din talaga si Puerto Rico sa Q&A at saka si Venezuela, lalo na si Venezuela. Talagang siya yung palaban siya sa crown. Hindi katulad ni Philippines na sige lang, kalma-kalma lang si Philippines eh. Pero sabi ko nga, at least tama din naman yung posisyon na nakuha ng second runner-up at winner din naman talaga siya para sa akin kasi nakuha niya nga yung power of beauty na hindi naman to basta-basta nakukuha natin. Parang feeling ko siya ba yung first time na nakakuha ng power of beauty o di ba ang bongga-bongga nun. So, doon sa part na yon winner na tayo doon. Tapos, plus second runner-up pa, plus best in swimsuit pa. Saan ka? Hakot award na tayo. So, parang Miss Universe lang yan. Charot! So, yon. So, pero in fairness dito sa Miss Intercontinental, mas malinaw yung pageant nila. More than do sa Miss Universe na parang medyo conflict kasi yung Intercontinental at saka yung runners-up dito, hindi. Klaro. Intercontinental ka na, runners-up ka pa. Diba? So, yun. Hindi lang natin nakuha yung Asia and Oceania kasi nga, tawag dito, dahil nag-power of beauty na tayo. So, pag napunta pa sa atin yan, abuso na tayo. Charot! So, yan. So, basta happy ako sa naging resulta. So, malay ninyo sa susunod na taon, di ba? Makakuha tayo ng mas bongga, mas winner, mas maganda, at mas palaban. So, yan. Basta, magtiwala lang tayo kay Madam Cory Quirino kasi alam ko na talagang hindi rin yan titigil hanggat hindi nakukuha ang corona ng Miss Intercontinental. Ano yan sa kanya? Challenge yan sa kanya, di ba? And then of course, Alyssa Rodondon, ang galing niya in fairness. Wala akong masabi. Ang ganda pa niya. Pwede nga to sa lumaban pa ng
another pageant eh. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, syempre maraming salamat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.